Beanstalkers, it's me, Beanstalks. So today is panibagong sit-down vlog na naman tayo. At syempre, panibagong topic na naman yung i-discuss natin. Itong video na ito is based sa aming mga experiences. Kaya babahagi ko ito sa inyo para makatulong. Kasi alam naman natin na maraming nasa relasyon ngayon ang gustong tumagal na kung anong meron sila. At gusto ko lang pong magbahagi sa inyo ng mga tips kung paano nga ba tumagal ang isang relationship. So wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Unang-unang tip na ibibigay ko sa inyo, ito yung pinaka-importante kapag nasa isang relasyon kayo is communication is the key. Sa isang relasyon, napakahalaga ng komunikasyon kapag nagkakaroon kayo ng away, selusan, tampuhan, di pagkakaintindihan at iba pa. Kasi pagkakaroon ng komunikasyon, dun yung mapag-uusapan lahat ng mga dapat ninyong pag-usapan. Siyempre kapag nag-uusap kayo about sa mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan, syempre, dapat hindi kayo magpapadala sa emosyon. Dapat kapag nag-uusap kayo is iset aside nyo muna yung emosyon at pakinggan yung isa't isang side para hindi tumaas yung pride. Pag mahinahon kayong nag-uusap about sa mga bagay na gusto ninyong pag-usapan is mapag-uusapan ninyo yun ng mabuti at maayos nyo yun agad-agad na hindi lumilipas ang isang araw. Dapat kapag nagkakaroon kayo ng alitan, kung maaari is wag nyo nang paabutin pa ng kinabukasan, wag kayong matutulog nang hindi ninyo naaayos. Pag-usapan nyo agad ng masinsinan at mahinahon. Kasi kapag pinatagal nyo pa yan, is mas lalo lang lalala yung sitwasyon. Pangalawang tip na pwede ko maibigay sa inyo para tumagal lang yung relationship ay ibaba ang pride kapag nagkakaroon kayo ng alitan at matutong mag-sorry sa isa't isa. Kapag kasi parehas kayo ng mataas yung pride, kapag nagkakaroon kayo ng alitan, is hindi maayos yung problema ninyo. Dapat kapag may mga ganong alitan is iset aside muna yung emotion ninyo at pakinggan mabuti yung side ng kapartner nyo. Kasi kapag pinairal nyo lang naman pinairal yung pride ninyo is talagang hindi maayos yan. Puro emosyon lang yung lalabas at lalabas sa bibig ninyo. Kaya dapat, kapag meron kayong mga alitan, is gawin ninyo yung number 1, which is magkaroon muna kayo ng communication at kapag napakinggan nyo ng isa't isa, is matutong mag-sorry. Hindi ninyo ikakaganda o ikakagwapo yung pagiging mataas na pride ninyo. Kasi lalo lang nakakapangit sa personality ninyo yung ganong ugali. Imagine, nagsasorry na nga yung kapartner nyo, pero ikaw, mataas pa rin yung pride mo. Diba? Para ang pangit lang tignan kung ganon yung ginagawa mo sa kapartner mo. Pangatlong tip na pwede ko maibigay sa inyo is never lie and never keep a secret. Isa sa mga sanhi na pinag-aawayan sa isang relasyon is dahil sa pagsisinungaling. Kapag nalaman ng kapartner mo na nagsisinungaling ka, yan na yung start ng pag-aaway ninyo. Alam naman natin na lahat tayo is nagkakasala, which is gumagawa din tayo ng pagsisinungaling paminsan-minsan. Pero sa mga pagsisinungaling na yun, meron tayong dalawang rason kung bakit tayo nagsisinungaling. Unang rason is dahil ayaw mong masira yung relasyon nyo. May mga tao na pinipili nilang magsinungaling or maglihim para hindi magalit yung kapartner niya. At yung pangalawang rason ay nagsisinungaling ka dahil gusto mong gawin iyon. Ibig sabihin, ginagawa mo yung pagsisinungaling para makagawa ng hindi maganda na hindi alam ng kapartner mo. Magkaiba yung dalawang yon. Yung una is hindi mo talaga intensyon na magsinungaling, kaso natatakot ka na malaman ng kapartner mo kaya ka nagsisinungaling. Yung pangalawa naman is sinasadya mong magsinungaling para makagawa na hindi maganda sa kapartner mo. So in short, kahit ano man yung pagsisinungaling na ginawa ninyo is wag na wag ninyo yung gagawin. Kahit magalit man yung kapartner ninyo, isabihin ninyo. Kasi kapag lalo ninyong pinatagal na hindi ninyo sasabihin, yung nililihim ninyo o yung pagsisinungaling ninyo sa kapartner ninyo is lalong lumalala. For example, kapag nagsinungaling ka ngayong araw at ayun nga, natatakot ka na baka magalit siya at pinatagal mo, kapag nalaman niya yan sa sarili niya na hindi mo sinasabi sa sarili niya lang, is lalo yung magagalit kasi siya yung nakadiskubre na ang tagal-tagal mo na palang nililihim or dinisinungaling sa kanya yung ganung bagay. Kaya dapat kahit ikakagalit or ikakaresulta ng hindi ninyo pagkakaunawaan, isabihin nyo pa rin. Kasi kahit naman hindi ninyo sabihin yan ngayon, is malalaman at malalaman pa nila yan sa susunod na araw. Kaya mas mabuti na ngayon na maganap yung away ninyo or alitan ninyo na maaring mangyari sa pagsisinungaling
mo, kaysa naman mas lumala at mas grumabe pa yung pag-aaway at pag-aalitan nyo sa araw na madiscover nyo sa mga susunod na araw. Sabi nga nila, bakit mo papapatagalin kung ganun din naman ang mangyayari? Mas lalo lang lalala. Pang-apat na tips na pwede ko maibigay sa inyo is support each other on what you are doing. Ibig sabihin, suportahan ninyo yung isa't isa kung ano man yung ginagawa ninyo. Basta, hindi makakasama yun sa inyo. Ibig sabihin, pag kunyari, merong bagong oportunidad na gagawin na makakabuti naman sa inyo or para naman sa inyo, isuportahan ninyo. Kasi hindi naman niya yung ginagawa para makasama sa inyo, kundi ginagawa niyo yun para sa inyo sa future. For example, kapag yung partner mo may gustong salihang mga organization at iniisip mo na baka mawalan siya ng time kasi alam naman natin na sa isang organization ay napaka-time consuming yan, lalo na kapag maraming mga workloads. Ang dapat ninyong gawin kapag gustong sumali ng kapartner ninyo sa mga organization is hayaan ninyo. Kasi may sarili siyang mundo para gawin yung mga gusto niya at nandiyan ka para suportahan siya. Kung hindi siya aalis sa tinatawag nating comfort zone is hanggang doon na lang yung kaya niya. Pero kapag hinayaan ninyo na sumali sa mga new opportunities na dumadating sa kanya at sinuportahan ninyo is lalong lalago siya at mas matutulungan mo pa siya na mag-grow sa sarili niya, which is yun naman dapat ang kailangan sa isang relasyon. Dapat tayo yung magsilbing guide niya sa mga gusto niyang gawin. Hayaan nyo lang siyang gumawa ng mga bagay na gusto niya hanggat hindi yun makakasama sa inyo. At kung para naman sa inyo yun in the future. So, fifth and last tip na pwede ko maibigay sa inyo para mapatagal lang yung relationship is do not talk about your past na magpapaselo sa inyong dalawa. Ba't nyo pa kailangan ng past kung nandiyan naman kayo sa isa't isa na present na? Hindi ninyo kailangan pag-usapan yung past ng isa't isa kasi past na yun. Mag-focus kayo sa present, which is yung nangyayari sa inyo at sa future ninyo. Kasi kapag pinag-usapan ninyo yung past ninyo is dun lang magmumula yung awayan ninyo. Dun lang magsisimula yung selosan, yung pagtatampo, yung pagsumbat. Kasi alam mo na yung ginagawa ng isa't isa in the past. For example, nalaman mo na mahilig kang mag-surprise sa past mo. Ang mangyari sa present mo is mag-expect ka ng mas more surprises, mas more na hindi mo inaasahang mga pangyayari. Diba? Imagine, hindi ko lang ma-realize kung anong advantage ng pag-uusap ng past. Ang naisip ko lang na dahilan kung bakit pinag-uusapan yung past is para pagkunan ng selo. Para, kunyari, gusto mong palambing sa partner mo, sumbat mo yung past niya na, kunyari, dati ganyan nga naman, tapos ngayon di ka na ganito. O, diba? Yun yung resulta lang ng pag-uusap ng past. Kaya ang ibig kong sabihin dito is wag na yung pag-usapan na yung past ninyo. Kasi hindi na mahalaga yan. Unless gusto mo sabihin sa partner mo na ayaw mo nang maranasan yung mga bagay na yun from your past. Pwede yun. Like, kunyari, nakwento mo na ganito yung kapartner mo sa'yo sa past. Ayun, pwede yun. Pero yung mga pwedeng pagkunan ng selos or tampuhan, wag na yung pag-usapan kasi ang magiging resulta lang yan talaga is away. Kaya in short, wag na yung pag-uusapan kung anong meron sa past ninyo at mag-focus kayo kung anong meron ngayon sa present ninyo at sa magiging future ninyo. Additional tip, bago ko i-end itong video na to, ang additional tip na pwede ko maibigay sa inyo is dapat kilalanin ninyo mabuti yung partner ninyo. Sa una is syempre, hindi pa lalabas yung tunay na kulay niyan. Kapag tumagal-tagal lang kayo, dun lang lalabas kung ano talaga siya, kung ano talagang merong ugali siya. Kaya, by the days goes by, tama ba English ko? Dapat, kinikilala ninyo yung isa't isa. Kilalanin ninyo sa lahat ng aspeto ng buhay nyo. Kung ano yung mga ugaling gusto niya, kung ano yung mga ugaling ayaw niya. Tapos kapag nagiging toxic na kayo sa isa, is magkaroon kayo ng assessment. Assessment meaning, mag-usap kayo ng masinsinan kung ano ba talaga yung mga ayaw niya sa tao at yung mga gusto niya. Para yung mga ayaw niya, specifically, is maayos mo, mabago mo. Para hindi na ulit pagmulan ng away. At yung mga gusto naman niya, is ma-maintain mo at magawa mo pa ng mas madala. Yun yung isang pinaka magandang paraan na naiisip ko para mapatagal yung isang relationship. Pumapasok din yan sa number 1 tip natin, which is the communication is the key. Kailangan talaga natin makipag-usap. Kailangan natin kausapin yung partner natin. Kailangan natin silang kilalanin kung ano ba yung mga bagay na magpapatagal sa inyong relasyon o magpapapermanente kung anong meron sa inyo ngayon. Kaya kung meron man kayong mga alitan or di pagkakaintindihan ngayon, is simulan ninyong pag-usapan ngayon ng masinsinan at mahinahon para mapatagal pa ang inyong relationship. So yun na lang. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ring mo na rin yung bell dito para parati ka updated sa mga susunod kong videos. So kung may mga gusto pa kayong i-suggest na pwede natin gawin sa susunod na vlogs, is comment down below
para magawa natin sa mga susunod pa nating videos. At kung gusto din ninyo magpa-shoutout, is comment down below din para ma-shoutout kita sa susunod kong vlog. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Bye!